Hello, morning God. Si Kuya John po ito. Ngayong umaga po is 14 December 2024. Ang isi-share po natin ngayon, ang pag-uusapan natin ay ang pagkakaiba ng tinatawag na boss versus leader. No? Ano po ba Kuya John ang pagkakaiba ng boss at saka leader? The leader of the band. Okay, mayroon po tayo dito na research ng mga pagkakaiba ng word na boss at saka leader. Okay, una po, itong boss na ito knows everything, no? Pag sinabi natin na boss knows everything, para omniscient ito eh. Wise, knowing everything, parang si God eh, no? Meron tayo naging leader sa bansa natin na pag nagsalita at tinanong siya hindi ka makapag no question asked kasi alam ko yan, no? Naging fiscal ako, naging mayor ako, naging congressman ako, naging presidente ako ng Pilipinas eh. So, knowing everything. Tinawag pa yung Diyos natin sabihin stupid God eh. So, he's comparing himself to God. Kasi omniscient eh. Knows everything. Ang leader naman versus leader admits mistakes. Okay? Tinatanggap niya sa buong madla, sa buong mundo na nagkamali siya. Kung mayroon siya ginawang hindi kanais-nais or labag sa batas, ina-admit niya yan. Pinapangakuhan niya na nagkamali siya. Hindi knowing everything knows everything eh. Okay, number 2, tells people what to do. Itong boss na po ito, lagi sinasabihan ng mga tao na ito gawin nyo ito. Tells people what to do. Di siya gagalaw eh. Basta sasabihin lang niya, ito gawin nyo. Kahit halimbawa sa office o sa bahay o sa community, kung saan man yung community, sa organization, makikita mo, you will discern ang pagkakaiba ng boss at saka leader. Ngayon, ano naman yung leader? Shows how to do things. Shows how to do things. Ito naman si leader, ipapakita niya, no? At gagawin niya, ito yung paggawa ng isang bagay. Halimbawa, kung mayroon ipapagawa siya na isang bagay, siya ang mangunguna. Hindi lang siyang mag-uutos. Ipapakita niya sa mga tao at saka sa mga, siguro sa mga subordinates niya o sa mga tagasunod niya, ito ang dapat gawin natin. No? Yun ang leader. Okay, number 3. Ang boss, lagi yan nagkikriticize. Palapuna po yun. Hindi tama yan. Mali yan. He's part of criticizing people. Criticize, lagi yan namumuna, naninisi. Yun. While leader gives advice. Yan. Gives advice. Nagbibigay yan ng payo. Ito ang maganda para sa atin. Okay? Huwag niyong gawin yan. Okay, ito maganda. Gawin niyo ito. Gives advice. Tagapayo yung leader. Okay, number 4. Talks fast and gives orders. Itong boss na ito, pag nagsalita yan, super ang bilis yan eh. Minsan, hindi mo na maintindihan yan. Gives orders. Lagi yan utos. Order is utos eh. Nagsasalita ng mabilis at saka palautos. Yun ang boss, palautos. While leader gives direction. Ito yung tamang daan na dapat tahakin po natin. Gives direction. Kung nag-utos yan, ito yung path, ito yung avenue na dapat tahakin natin para marating natin yan. Yun ang leader. Okay. Number 5, demands respect. Ito ang matindi po. Okay. Ang boss kasi, sasabihin talaga sa'yo, respetuhan mo ako kilalanin mo ako di mo alam kung sino ako. Yun si boss. Matatakot ka dahil sa takot mo, yung fear,
Kung tawagin, may respeto ka. Kasi baka mamaya may jeki ka eh. So demands respect. While a leader earns and deserves respect, ito, naniniwala si leader na ang tinatawag na pagrespeto sa isang tao, hindi yan nangyayari overnight. No? Pinaghihirapan po yun. At saka, karapat dapat na irespeto ka. At hindi mo yan hinihingi. Kahit saan ka pumunta, maging leader ka man sa isang asosasyon, o sa grupo, sa school, sa kapitbahay nyo, ano yan earns and deserves respect. Hindi yan nangyayari sa isang gabi lang. Okay, number 6, says I. Ano, di ba? Lagi sabihin yan, ako ang nagpaganda sa syudad na yan eh. Lagi ako, ako. Matalino ako eh. No, kaya gumanda ang buhay ninyo dahil sa akin. Ako ang ano yan, may gagagawan yan. Yung boss na yan. Yung while leader says way. Si leader naman, sasabihin niyan, kung hindi po sa inyo hindi gumanda ang takbo ng buhay ng bansa natin, ng syudad natin, ng munisipyo natin at barangay. So, lagi kasama niya pagsasalita, we, tayo, lahat tayo. Hindi niya inaako yung kung ano man narating ng lugar natin, ng bansa natin. Okay, number 8, blames others. Lagi ito, basta si boss lagi naninisi. Lalo na pag may nagawa ka na hindi na tama sa kanya, sisisihin ka niya, katakot-takot na paninisi. Kaya nga, blames others Yun si boss, pala si. A leader works together. Okay. Si leader naman, trabahuin po natin yan. Wala naman nothing is impossible. Nothing is impossible. Kung magtutulong-tulong tayo, magagawa natin lahat ang gusto natin. Works together. Okay, last one. Last but not the least. Ang boss, lagi yan nag-commands. Utos ng utos yan. Commander Commander yan Ito, gawin mo. Gawin mo yan. Gawin mo ito. Yan, si boss yan. While si leader, ang ginagawa naman leader, magtatanong yan. Okay, Marikoy, Parikoy, pwede po ba natin gawin ito? Ask people na para tulungan siya kung ano man ang gusto niya magawa para sa inyo. Para sa association nyo, sa community ninyo, sa lugar ninyo. Yun, si leader. So at least nalaman po natin ngayon ang pagkakaiba ni boss at saka leader. Okay? Para sa darating na panahon, lalong-lalo na darating naman ang eleksyon, makakita tayo ng mga magiging public officials natin, magiging leader natin, na piliin natin po yung magiging leader, hindi busi, no? Palautos, palasisi, mayabang, kwento dito, kwento doon, kung anong narating niya sa buhay. Hindi po natin kailangan yan. Ang kailangan natin, yung magiging future leaders natin na magbabayad sa utang ng Pilipinas. Kasi malaki na po ang utang ng Pilipinas. Magbablog po tayo dyan para naman hindi tayo bababa yung value ng pera natin. Kasi apektado po yung pamuhay ng taong bayan kung malaki ang utang ng Pilipinas. Kasi ang dollar po ngayon ay $1. Kung hindi ako nagkakamali, nasa 55 or 59 per dollar. Okay? Yung lang po muna ang ibablog natin, ang isi-share natin ngayong umaga. Gaya ng sabi ko lagi, saan man kayo naroon, ingat-ingat po kayo. May God bless us all. Pagpalain po tayo naway ng Panginoon. And si Kuya John po ito nagsasabi. Maraming salamat po.